Tila hindi pa tanggap ni VP Jojo Binay ang pang-iiwan sa kanya ng matalik na kaibigan at kasamaan sa oposisyon na sina Manila Mayor Erap Estrada. Pero ito po, hindi naman dyan nababahala si Congresswoman Abby Binay na dinaan pa sa kanta ang pagmamalaki sa ama. Para sa detalye, may live report si Mon Gualvez. Mon. Bok Cheryl umiwas si Vice President Jejomar Binay nang mahingan ng reaksyon kaugnay nga sa pag-endorso ni Manila Mayor Erap Estrada sa katunggali niya sa Senadora Grace Poe. Habang ang mga anak naman ni VP Binay ay tanggap daw ang naging desisyon ng dating Pangulo na kilala nga rin na malapit sa pamilya Binay. Sa proclamation rally ng mga kumakandidato sa lokal na pamahalaan ng Makati kanina, muling ipinagmalaki ni Vice President Jejomar Binay ang kanyang malawak na karanasan kumpara sa mga kalabang kandidato. Kung titignan nga, sino ba ang dapat sumunod sa Pangulo? Di ba yung pangalawang Pangulo? Kung pang-succession natin pag-uusapan. Pero hindi ko succession Ito ihahalal ako dahil na sa lawak ng aking karanasan sa pamumuno. Pero nang matanong si VP tungkol sa pag-endorso ng kaibigang si Manila Mayor Erap Estrada kay Senadora Grace Poe, mabilis na umiwas ang pangalawang Pangulo. Pinagtanggol naman si Binay ng kanyang anak na si Congresswoman Abby Binay. Ayon sa mambabatas, nirerespeto rin nilang desisyon ni Mayor Erap. Di ba naman sa politika, kalaban mo ngayon, kaibigan mo bukas, kalaban mo. Ganun lang talaga. So, hopefully naman after ng election, di ba lahat naman after isang araw lang ang election, pagkatapos ng lahat magkakaibigan na ulit, magkakapamilya at magkakakilala ulit. Kumakandidatong alkalde ng Makati City ngayon si Abby. Ayon sa kanya, matinding sakripisyo ang kanyang ginawa sa pagtakbo bilang kapalit ng napatalsik na kapatid. I really wanted to retire. I really wanted to take care of my child. I really wanted to do private practice. Kaya nga din medyo kailangan, I have to play catch up because I'm a last minute candidate, di ba? Sa kanyang ginawang talumpati, ipinagmalaki ni Abby ang ama na naging alkalde rin ng Makati ng 21 taon. At kahit saan man siya pumunta, anuman ang sabihin ng iba, ang Makati at ang pamilya Binay ay iisa. Dahil dito, ilang beses ding naging emosyonal ang kongresista. Ikinararangal ko po na maging anak ni Jojo Binay. Sorry. Dahil siya ang sandigan ng serbisyong tunay. Naghandog pa ng kanta si Abby's ama. Bok Cheryl, sa taya ng otoridad, umabot ng nasa 40,000 katao raw ang dumalo sa proclamation rally ng Partido Una dito sa bahagi ng Pasong Tamo sa Makati. Katandem ni Abby bilang Vice Mayor ang kapwa niya kongresista na si Monique Lagdameo, habang asawa naman ni Abby na si Luis Campos at ang aktor na si Monsur del Rosario ang pambato ng kanilang mga partido sa pagkakongresista nga dito sa lungsod ng Makati. At matapos nga itong proclamation rally ay mabilis umalis si VP Binay dito sa lugar at hindi na nga nag-entertain ng anumang mga question o mga tanong mula sa media. Bok Cheryl. Mon, ito nga nakita natin yung medyo naluluha si Abby. Pero ito ay dahil na yung kanyang pananalita tungkol sa kanyang ama. Pero may mga lumalabas na nga rin sa social media, nagva-viral ang video na ito nung kanyang pag-iyak. Natanong nyo ba kanina kung ito ba ay may kinalaman sa pag-endorso ni Erap kay Grace Poe sa pagkapangulo, kaya din naging emosyonal siya? Cheryl, nilinaw nga natin yan kay Congresswoman Abby Binay kung anong dahilan ng kanyang pagluha o pagiging emosyonal sa kanyang talumpati. Ang sabi niya, wala naman daw itong kinalaman sa pag-endorso nga ni Mayor Erap sa katunggalin ng kanyang ama na si Senadora Grace Poe, kundi mixed emotions daw yung kanya nararamdaman kanina sa talumpati niya dahil sa, kumbaga, overwhelmed daw siya sa dami ng mga dumalo dito sa ginawa nga nilang proclamation rally. Idagdag pa nga raw na panibagong posisyon kasi tatakbuhin niya, panibagong hamon daw sa kanya sa mundo ng politika. At pangatlo ay sinasabi niya ay binibiro pa nga niya ay yung pagsasayaw at pagkanta kasi niya sa stage, yun yung nagdagdag daw sa kanya ng kaba, kaya naluha daw siya. Cheryl. Bok, curious ako doon. Sa sinabi mo kanina na tinanong niyo si VP Binay doon sa pag-endorso ni Erap doon kay Grace Poe, umiwas siya doon sa tanong. Ibig niyo ba sabihin he ignored the question or he asked that he will no longer comment? Anong nangyari exactly?
During na buwaba si VP Binay sa stage book, pinipilit namin siya hingan ng reaction. Tinatanong namin siya. Umpisa, tanong namin pa nga sa kanya noong una ay kung kumusta yung pakiramdam niya sa dami nga ng tao. And he answered quickly na masaya siya at talagang sigurado daw sila makukuha pa rin nila yung Makati. Pero nung sinundot na namin yung tanong na anong reaksyon niya pagdating naman doon sa pag-endorso ni Mayor Erap kay Senadora Grace Poe, tuloy-tuloy lamang ang paglalakad ni VP Binay. At hindi lang isang beses namin tinanong yan, Bok, kundi 3 beses namin tinanong sa kanya na iba't ibang klase o iba't ibang kumbaga, pinaraphrase lang namin yung question para nga maintindihan pa rin ni VP Binay, pero he tend not to answer the question anymore. Bok. So he basically just ignored the questions na lang. Okay. Bok, He ignored. Yeah. To paraphrase Abby Binay, sabi niya parang friend today, foe tomorrow. Any indication at all na masama ang loob ng mga Binay doon sa nangyari na pag-endorse ni Erap kay Grace Poe? Was there any indication? Noong una tinanong natin niya kay Abby Binay kanina, Bok, agad niyang sagot ay nirespeto ron nila ang sagot o ang pag-endorso nga ni Mayor Erap kay Senadora Grace Poe. And after that, sinabi niya nga na, kumbaga, after the election, umaasa sila na magkakaibigan pa rin daw ang turing ng pamilya Binay at pamilya Estrada matapos nga itong halalan na ito, Bok. Alright, maraming salamat, Mon Gualvez. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.